gulat na gulat ang industriya ng pelikulang Pilipino. Bumaba ang katahimikan, mabigat sa di paniniwala. Wala na si Nora Aunor, ang superstar ng bayan. Noong Abril 16, 2025, nagising ang bansa sa nakapanlulumong balita. Si Nora Aunor, sa edad na 71, ay sumuko sa mga komplikasyon matapos ang isang medikal na pamamaraan. Kumalat ang balita na parang apoy na nag-iwan sa mga tagahanga na pusong sawi at di makapaniwala. Isang kolektibong pagsinghap, isang pinagsamang sandali ng di paniniwala. Paano nangyari ito? Wala na si Nora Aunor, ang tila walang talo, ang walang hanggang nagliliwanag. Hindi ito isang pelikula, hindi isa pang madramang eksena. Ito ay totoong buhay, isang malupit na katotohanan na tumama sa puso ng pelikulang Pilipino. Mabigat ang hangin sa Heritage Park Chapel. Napuno ng mga bulong ang silid, pabulong at may kalungkutan. Napalingon ang lahat ng pumasok si Vilma Santos. Ang kanyang mukha ay bakas ang kalungkutan. Si Vilma, kalmado ngunit halatang nanginginig, ay lumapit sa altar. Ang kanyang mga mata, karaniwang kumikislap sa buhay, ay napuno ng luha. Isang hikbi ang kumawala sa kanyang mga labi habang nakatitig siya sa larawan ng kanyang kaibigan, karibal, kasamahan. Ang tunggalian ni Vilma Santos at Nora Aunor ay naging alamat. Sa loob ng mga dekada, sila ang mga reynang nagahari sa pelikulang Pilipino. Ang bawat pelikula nila ay isang labanan ng mga titan. Gayunpaman, sa ilalim ng tunggalian sa propesyon ay mayroong malalim at di masasabing respeto. Nagkakaintindihan sila tulad ng ilan lamang ang makakagawa. Ang kanilang buhay ay magkakaugnay sa tapiserya ng pelikulang Pilipino. Nagsimula ang kwento ni Vilma at Nora bago pa man sila tinawag ng mamaliwanag na ilaw ng showbiz. Sila ay dalawang batang babae, kapwa nangangarap ng kasikatan, kapwa nananabik ng pagkakataong sumikat. Nagtagpo ang kanilang landas sa set ng kanilang unang pelikula ng magkasama, ramdam ang kanilang kabataang enerhiya. Isang pagkakaibigan ang namulaklak, hinubog sa krus ng mga pangarap at mitiin. Sabay silang tumawa, umiyak, at nalampasan ang magulong mundo ng showbiz. Ang kanilang pagkakaibigan, bagamat madalas nasusubok ng pressure ng kanilang mga karera, ay nanatiling matatag. Kahit na ang kanilang tunggalian sa pelikula ay umabot sa sukdulan, ang kanilang ugnayan sa labas ng screen ay nanatiling matatag. Naintindihan nila ang bigat ng korona, ang kalungkutan ng spotlight. Nakiramay ang buong bansa kay Vilma, isang sama-samang pagluluksa ang nagbuklod sa mga Pilipino mula sa lahat ng antas ng pamumuhay. Ang lamay ay isang testamento sa walang hanggang pamana ni Nora. Mga politiko, artista, ordinaryong mamamayan, lahat sila ay dumalo upang magbigay pugay. Umabot ng ilang blok ang pila, isang dagat ng mga mukha na nagkakaisa sa kalungkutan. Si Gina Alajar, ang kanyang boses ay puno ng emosyon, ay nagbahagi ng mga kwento ng kanilang pagkakaibigan. Ang kanilang tawanan ay umalingaw-ngaw sa mga nakalipas na taon. Si Robin Padilla, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ay nagsalita tungkol sa pagkabukas palad at kabaitan ni Nora. Si Melissa Mendez, basag ang kanyang boses, ay nagbahagi ng mga alaala sa social media. Ang kanyang mga salita ay isang masakit na paala ng impluwensya ni Nora sa mga nakapaligid sa kanya. Ang pagbuhos ng pagmamahal ay labis-labis, isang testamento sa kapangyarihan ng isang buhay na nabuhay ng may biyaya at pagmamahal. Seksyon 5, Pag-angat ng isang bituin, Nora Aunor, ang pambansang alagad ng sining. Si Nora Aunor ay higit pa sa isang artista. Siya ay isang icon, isang simbolo ng pag-asa para sa masa. Ang kanyang impluwensya ay lumampas sa pilak na tabing na nakaantik sa buhay ng hindi mabilang na mga individual na nakakita sa kanya ng refleksyon ng kanilang sariling mga pangarap at pakikibaka. Ipinanganak na Nora Villamayor, ang kanyang paglalakbay ay isa ng katatagan at tagumpay. Mula sa kanyang simpleng simula, naharap niya ang maraming hamon, ngunit hindi sumuko sa kanyang determinasyon na magtagumpay. Siya ay umangat mula sa kahirapan,
ang kanyang boses ay bumihag sa bansa nang manalo siya sa isang paligsahan sa pag-awit sa murang edad na 14. Ang tagumpay na ito ang nagmarka sa simula ng isang pambihirang karera na tatagal ng mga dekada. Ang kanyang paglipat sa pag-arte ay maayos. Ang kanyang talento ay bumihag sa mga manood. Siya ay mabilis na naging isang pangalan sa bawat tahanan, kilala sa kanyang kagalingan at lalim sa pagganap ng iba't ibang karakter. Mula sa madamdaming himala hanggang sa nakakaiyak na minsay isang gamo-gamo, binigyang buhay ni Nora ang kanyang mga karakter. Ang bawat papel na ginampanan niya ay isang testamento sa kanyang hindi kapani-paniwalang kasanayan at dedikasyon sa kanyang sining. Hinarap niya ang mga papel na ginalugad ang lalim ng emosyon ng tao. Ang kanyang mga pagganap ay totoo, tapat, at hindi malilimutan. Ang kanyang kakayahang iparating ang mga komplikadong emosyon ang naging dahilan upang siya ay maging isang minamahal na figura sa pelikulang Pilipino. Noong 2022, ang kanyang mga kontribusyon sa pelikulang Pilipino ay opisyal na kinilala ng igawad sa kanya ang titulong Pambansang Alagad ng Sining para sa Pelikula at Broadcast Arts. Ang prestihiyosong karangalang ito ay isang testamento sa kanyang walang hanggang pamana at epekto sa industriya. Ito ay isang angkop na pagkilala sa isang babaeng inialay ang kanyang buhay sa kanyang sining. Ang kwento ni Nora Aunor ay isa ng pagmamahal, tiyaga at isang matibay na pangako sa kahusayan. Seksyon 6, ang pamana nila Aunor, isang sulyap sa pelikulang Pilipino. Ang filmografiya ni Nora Aunor ay isang testamento sa kanyang kagalingan at saklaw. Mula sa mga nakakaiyak na drama hanggang sa mga nakakatawang komedya, nagawa na niya ang lahat. Lumabas siya sa mahigit 100 at 70 pelikula. Ang kanyang mga karakter ay nakaukit sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Ang bawat papel na ginampanan niya ay nag-iwan ng hindi mapapawing marka sa mga manood. Siya ang tunay na Pilipina na sumisimbolo sa lakas, katatagan at pakikiramay ng isang bansa. Ang kanyang mga pagganap ay malalim na tumutugma sa mga Pilipino. Ang kanyang mga pelikula ay refleksyon ng lipunan, tinatalakay ang mga isyung panlipunan ng may sensitibidad at kahusayan. Inilabas niya ang mga pakikibaka at tagumpay ng pang-araw-araw na Pilipino. Ang Himala, isang obra maestra sa pelikula, ay ginalugad ang mga tema ng pananampalataya, panatisismo at ang kalagayan ng tao. Ang pagganap ni Nora sa pelikulang ito ay ipinagdiriwang pa rin ngayon. Ang Floor Contemplation Story ay nagbigay liwanag sa kalagayan ng mga overseas Filipino workers. Ang kanyang pagganap ay kapwa nakakasakit ng puso at nakapagbibigay kapangyarihan. Ito ay nagpasiklab ng mga pag-usap at nagdala ng kamalayan sa kanilang mga pakikibaka. Ang impluwensya ni Nora sa pelikulang Pilipino ay lumampas sa kanyang husay sa pag-arte. Sumubok din siya sa pagdidirek at pag-produce na lalong nagpatibay sa kanyang pamana. Binuksan niya ang daan para sa mga susunod na henerasyon ng mga artista na inspirasyon sila na yakapin ang kanilang sining ng may pagmamahal at integridad. Ang kanyang impluwensya ay patuloy na humuhubog sa industriya ngayon. Seksyon 7, isang pagpupugay ng bansa, mga pagpupugay sa isang luminary. Habang naghahanda ang bansa na magpaalam sa minamahal nitong si Ate Guy, bumuhos ang mga pagpupugay mula sa lahat ng sulok ng mundo. Mga pinuno ng mundo, kapwa-artista, at milyon-milyong tagahangang nagtungo sa social media upang ipahayag ang kanilang kalungkutan at paghanga. Ibinaba ng Cultural Center of the Philippines ang mga watawat nito sa kalahating palo, isang simbolikong kilos na nagpaparangal sa kanyang napakalaking kontribusyon sa sining at kultura ng Pilipinas. Nagsagawa ng isang sandali ng katahimikan ang Senado ng Pilipinas. Ang kanilang mga seryosong mukha ay sumasalamin sa malungkot na kalagayan ng bansa. Nagdalamhati ang mundo sa pagkawala ng isang icon ng pelikula, isang kayamanan ng kultura, na ang pamana ay patuloy na magbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Maaring natahimik na ang boses ni Nora Aunor, ngunit ang kanyang mga pelikula, ang kanyang mga karakter,
ang kanyang epekto sa pelikulang Pilipino ay mabubuhay. Seksyon 8, paalam, ay isang bituin na patuloy na nagniningning. Habang nagsisimula ang huling pagbaba ng araw na naghahagis ng mahahabang anino sa buong lungsod, inilibing si Nora Aunor. Ang ginintuang kulay ng paglubog ng araw ay sumasalamin sa init na dinala niya sa buhay ng marami. Isang masakit na backdrop sa isang sandali ng matinding pagkawala. Ang libing ng estado, isang testamento sa kanyang pambansang kahalagahan, ay isang solemne na pangyayari na dinaluhan ng mga dignitaryo at mga kilalang tao. Nagtipon sila hindi lamang para magdalamhati, kundi para ipagdiwang ang isang buhay na nakaantig sa hindi mabilang na mga puso at nagbigay inspirasyon sa isang bansa. Ang watawat ng Pilipinas na nakabalot sa kanyang kabaong ay marahang kumakaway sa hangin. Isang tahimik na paalala sa sama-samang pagkawalan ng bansa. Ito ay sumisimbolo sa respeto at paghanga na kanyang natamo sa loob ng mga dekada ng walang kapantay na kontribusyon sa sining. Habang nagpapaputok ang honor guard ng 21-gun salute, umagos ang luha sa mga mukha ng mga dumalo. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa hangin, isang solemne na pagpupugay sa isang minamahal na icon na ang epekto ay mararamdaman sa mga susunod na henerasyon. Maaring wala na si Nora Aunor, ngunit ang kanyang liwanag ay patuloy na nagniningning ng maliwanag sa puso ng milyon-milyon. Ang mga tagahanga na may hawak na mga kandila at larawan niya sa isang vigil ay nagpakita ng malalim na koneksyon niya sa kanyang mga manood, isang ugnayan na lumalampas sa panahon. Ang kanyang mga pelikula, ang kanyang mga karakter, at ang kanyang mga di malilimutang pagganap ay nag-iwan ng hindi mapapawing marka sa pelikulang Pilipino. Ang kanyang hindi matitinag na espiritu, lahat sila ay nagsisilbing paalala ng isang buhay na nabuhay ng lubusan, isang pamana na patuloy na magbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Ang kanyang paglalakbay mula sa simpleng simula hanggang sa pagiging bituin ay isang testamento sa kanyang katatagan at talento. Paalam, Ate Guy, ang iyong pag-alis ay nag-iiwan ng isang kahungkagan, ngunit ang iyong alaala ay mamahalin magpakailanman. Ang iyong bituin ay magpakailanman na magliliwanag sa kalawakan ng pelikulang Pilipino. Sa kalangitan sa gabi, ang iyong liwanag ay gagabay at magbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga artista at nangangarap. Ikaw ay labis na mamimiss, ngunit ang iyong pamana ay mabubuhay, isang testamento sa kapangyarihan ng talento, katatagan, at ang walang hanggang espiritu ng mga Pilipino. Ang iyong kwento ay patuloy na ikukwento at ang iyong impluensya ay hindi kailanman mawawala.